Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ang weekly horoscope for February 24 to March 2 para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Gemini. If you're new to the channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. Tandaan po natin yung readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sign nyo po, importante kasi din po ito. Sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And again, readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. For private readings po and spell works, message po ako sa page natin. Yung link isa sa baba sa description ng video. At one of our admins will assist you po. If you want to send donations, you can use the thanks button sa baba. By the way guys, meron tayong extended readings, meaning may mas malalim tayong mga readings, ipagpapatuloy natin yon. Para magkaroon kayo ng access dito po, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Gemini, how are you? So we have here the Hermit and Treasure Island. You know what? Siguro ganun talaga minsan pag you are taking responsibility, kapag andoon na pag mas matured tayo, mas nakikita natin yung mga concerns sa paligid natin, mas nagiging attentive tayo sa mga kailangan nating gawin, mga kailangan nating bigyan ng pansin, nalilimutan natin that we are alone. Actually, mas ramdam natin pala na alone tayo. Andoon na talagang yung sarili na, yung hinahanap natin, yung tayo lang mismo yung gumagawa na sa sarili natin. And andito yung pinapaalala ng universe that we need to also make sure that we need to find that inside of us na hindi tayo mag-isa. Oo, andoon na parang, OMG, ito yung path na sinusundan ko, ito yung ginagawa ko ngayon, pero asan ako dapat mapunta? Asan yun dapat gawin ko? Parang andoon na, may mga bagay kasi with the card of the Hermit, kasi about isolation to, you're giving too much, pero ang dami kasi nakatali sa past mo na nadadala mo hanggang ngayon. Ang dami mong bit-bit sa nakaraan na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. And it's time to let go of your South Node. It's time to let go dun sa mga bagay na humahatak sa'yo pabalik. It is a time for you to relinquish na. So, pwedeng mga tao to, pwedeng mga bagay, mostly talaga mga gawain to. Mostly mga bagay na sabihin lang natin na pinaniwalaan din natin na ay okay hanggang dito lang talaga to, or this is the only thing I can do, or hanggang may mga iba sa atin kasi may mga negative beliefs tayo about ourselves na ito lang yung kaya kong gawin, hanggang dito lang to. It's time to dream big. Pero to pursue that dream, yung malaking dream na yon, to pursue yung minamanifest mo, kailangan mo munang bitawan yung nakaraan mo. And that is, you need to look into your South Node para malaman mo specific ano yung kailangan mong bitawan. But what is holding you? Bakit hindi mo magawa to? So we have here is the Knight of Cups and flexibility. Isa sa mga sakit to at problema to ng mga panganay. Especially right now, Gemini. Yung point na ang daming binibigay sa'yo. Isa toxic mindset kasi na pag panganay ka, dapat ganto ka, ikaw yung ganto, ikaw yung iintindi, ikaw yung mapagbigay, ikaw yung mas mature, ikaw yung mag-aalaga, wait, stop. May binabasa akong isa nag-post nun na, well, in general yun sa mga anak, hindi pinanganak ang mga bata para maging, para sila yung aahon sa kahirapan sa kanilang mga magulang. No. It's the responsibility ng magulang na to train up their children into the best version that they could be, to provide. Ngayon, andoon yung point kasi pag panganay, dapat ganito, ganyan. Hindi rin eh. O andoon na malaki ang puso ng mga karamihan ng mga panganay at gusto na talaga nilang makater yung needs ng mga nakabata ng kapatid or pinsan at makatulong din sa magulang. But it is their first dapat maala din ng mga magulang at ng mga tao sa paligid nila that the first responsibility ng mga panganay is to train themselves better, to make themselves higher. Kasi hindi nila magagawa yung kapag ganun ginawa nila, i-invest nila sa knowledge, yung skills sila,
o yung sa'yo, in your case, andoon na you can be stronger and you can do more and you can do better. Yun yung hinahabol ng universe para sa'yo. Andoon na kailangan na magkaroon ka ng different mindset about it. Doon ka gustong dalhin ng universe right now. And yun yung stop sa'yo kasi sobrang, ay, dapat ito gawin ko, ito dapat ganyan gawin ko. At sometimes, we need to cut off the south node eh. We need to heal that south node para maka-move forward tayo much better. Now, yung desire card mo is the Empress and clean it up. Well, minsan talaga yung desire mo na gusto mong maging, no, I can be strong, I want to do this, I want to go here, gusto ko to ma-accomplish, gusto ko to ma-fulfill, gusto ko tong ito yung mangyari. There's no problem with that. Kung yun yung target natin sa sarili natin. Pero it requires, which is isa nun sa desire mo din, which sabi sa Clean It Up, it requires you to ruin talaga certain items. May mangguguluhin ka na mga bagay sa life mo in order for you to gain yung goal na tinatarget mo. Minsan kasi, ang ginagawa natin is pinapatsi natin, nahanapin natin ng way para maayos yung mga bagay-bagay, hinahanap natin yung way para maging hindi, ito yung gagawin ko para tutuloy ko to. Pero sometimes you need to break away doon sa mga ginagawa mo. Kailangan mong umalis doon sa kung nasan ka. Why? Because that is putting you in jail. Yung patuloy na ginagawa mo, yun na naglalagay sa'yo sa kulungan. Kaya hindi mo maramdaman yung progress. And your desire right now to get out of it is being given by the universe naman na. Kailangan mo yun eh. Kasi kung nakatali ka doon sa paulit-ulit na yon, then yun na yun. Diba? Yung foundation mo dito is the Three of Pentacles tsaka New Life. Ay, money talks talaga, sabi nga nila. Money is essential ang money. It's an energy actually na ginagamit natin to help us ma-fulfill yung mga kailangan nating i-accomplish sa life. It's a tool. Pero para sa'yo, Gemini, karamihan sa inyo, it is actually a privilege magkaroon ng pera. Parang hindi siya parang karapatan. Parang reward na lang sa'yo. Kasi nga, you're always giving, you're always letting go. Ikaw na yung, dahil kasi, alam mo yun, gusto kong I'm praying na magkaroon kayo ng strength para makalabas doon sa cycle na nilagay kayo at andoon yung cycle na parang pinaniwalaan nyo na kailangan doon kayo. Right now, it's a time to break away, sabi ng universe. And to break out from this cycle, kailangan i-trace back mo yung south node mo. Individually kasi magkakaiba tayo nun eh. I-trace back mo yung south node mo at doon mo malalaman ano ba yung mga kailangan kong lessons na kailangan kong malagpasan, mga bagay na kailangan kong bitawan, mga life things na or mga paniniwala ko na kailangan kong itama. Now in the past, we're looking at here si Justice tsaka si Never Ending Story. Well, may mga iba sa inyo talaga na deprive na opportunity. Sometimes some of you especially in education, andoon na kasi mas kailangan ni ganito okay na, sa muna kasi malapit naman na siya ganito makatapos. So ako muna yung mag-giveaway, ako muna yung magsa-sacrifice. Ako muna yung bibitaw. And kumbaga, sampa muna sa likod ko para makaangat pa sila. That's a noble thing to do. Maganda siya. Hindi natin yun pag-aawayan or hindi siya point of discussion. Pero, worth it ba? Kasi, if we really want to help people sa paligid natin, andoon na kailangan we can be stronger, we can be better, we can be the best version ng sarili natin. Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe Yun yung gustong ipakita sa'yo ng universe na, andoon tayo that ginagawa mo yun out of love, ginagawa mo siya out of respect, ginagawa mo siya out of responsibility.
Pero na-neglect kasi yung yung katotohanan na meron ka ding responsibility sa sarili mo. It is our responsibility, Gemini, na asikasuhin yung sarili natin. Hindi siya pagiging selfish. Kasi I believe that it is a God-given right and it's a God-given responsibility sa bawat isa sa atin, especially you right now, na i-build naman natin ano ba yung mga pangarap mo before na isinantabi mo for the sake of other people. Yes, you did that because you love them. But this time, do things for yourself because you love yourself as well. And andun yung pag-point na pag umangat ka, I trust na hindi mo naman sila papabayaan eh. Kumbaga, sila ngayon magiging inspiration mo to reach to the next level. Your possible future na ikaw, we have here is the world and time to go. We are seeing here a brand new na ikaw. Talagang andoon na yung, siguro totoo na kapag minsan napapagod ka na or pag umabot ka sa puntong nahapo ka na sa mga nangyayari, bilang na lang snap, isang ganun lang, ayoko na, labas na ako dito, ayoko na, alis na ako dito, ayoko na, I'm done. Ganun yung mga lumalabas sa inyo. Ganun yung mga nakikita ko na dadaling kayo ng universe sa ganung aspect na i-develop kayo deep within na, ay, nagbabago na ako. Nakakapagod na eh. Magkakaroon kayo ng mga eye-opener na yun yung isa sa mga magagamitin ng universe, mga realization na this is too much. Ang dami ko nang ininvest. Huwag natin gamitin yung term na sayang. Ininvest. Madami na ako ininvest that it is my rightful responsibility to let go na din. And focus naman sa sarili ko. And andun yung point na you will be really letting go yung South Node mo. So guys, kung nakaka-resonate kayo sa readings natin, remember we have our extended readings. Mas malalim po yung readings doon. Para ma-access nyo po yun, tsaka ibang mga rewards po natin at videos exclusive, i-click nyo lang po yung join button sa baba. Tuloy natin yung reading natin. Now, in your physical environment, we have here is the moon and the orphan. Alam mo, ito na yung nakaloka, di ba? Sa paligid mo ngayon, there are people na nakikita mo na yung mga different people for their true colors. Yung sabi nila, may quote na gano'n eh. An umbrella will become a burden after the rain has gone. Magiging pabigat ang payong kapag tapos na ang ulan. Unfortunately, ganun yung nangyayari. Sa'yo, ikaw yung payong. Natapos na yung needs nila sa'yo eh. Natapos na yung hindi nila makita na, ay, kailangan ko pa si Gemini, na kailangan na si Gemini. Andoon na ng tingin nila sa'yo is pabigat na. I'm sorry sa terms natin And that is one of the isa sa gagamitin nyo na dagdag na trigger point para mag-break away ka na eh. Isa yun sa mga gagamitin na idadagdag na mga bagay ng universe para ikaw mismo that you would say, enough is enough. I'm done. This is too much. This is something that I don't want anymore in my life. And ando na wala ka nang pakialam eh. So what? Sometimes andun yung point na may nabasa pa ako na minsan daw mas marami pa yung mga kaibigan natin, sila pa yung mas talagang nandyan para sa makatulong sa atin. Pero sasabihin nila, ay hindi, family mo naman sila, ganyan. Tapos gagamitin nila yung katagang, blood is thicker than water. Let me share you into something. Yung sinasabi ng blood is thicker than water, incomplete yun. Ang totoong buong sinasabi doon, the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Mas mabigat pa minsan yung mga relasyon ng covenant natin, yung mga friendship natin, kaysa doon sa mga kadugo natin talaga. Now, your emotional environment is 7 of Pentacles and message in the battle. Well, hindi tayo si Britney Spears eh. Yun yung masakit doon na
give me a sign, di ba? Nabibigyan tayo ng sign. Unfortunately, we will be doing the signs. You are the sign itself, Gemini. That it is a sign that yung nakikita mo ngayon, that is, yung mga naramdaman mo, that is already the sign na kailangan na nating lumabas. Kasi, even in your emotions, andoon na kahit nakakatulog ka, parang hindi ka pa rin nakapagpahinga. Yung kahit nakakatulog ka, hindi mo pa rin ramdam na na-replenish ka. Kahit na natutulog ka, hindi mo ramdam na nakabawi ka. Kasi, our emotions is the one who is being triggered. Yung emotion mo kasi, yung yun yung, napapagod. Nagre-react lang kasi yung physical body mo. And alam mo naman kung sino yung mga naglalagay ng mga negative things sa emotions mo, yung mga bagay, yung mga paniniwala. That's the things that you need to cut off from your life. Yun yung mga bagay na letting go of them is the important task right now. Okay, so yung hopes and fears mo is the Page of Swords and the Thinker. Well, parang gusto ko rin tong hope mong to. Yung tipong yung hope mo lang na parang everything will just flow freely. Tapos hindi mo na kailangan mag-struggle. Yung parang yung sa mga resorts, yung mga pool, yung may parang river, tapos upo lang sila sa babidang malaki, tapos man-made river, di ba, sa pool. Tapos nagpo-flow lang yun, tapos parang nagre-relax ka lang. Tapos hindi, nagpaparaw ka, gano'n. Parang yun yung isa sa mga hopes mo yun na parang, pwede bang hindi na ako nagsastruggle na para kung tinapon mula sa tinatapon sa pool na malalim, tapos struggle para makahinga, struggle para makapunta doon sa gilid ng pool. You want to transition kasi yung hope mo, you want to transition mula doon sa kasing ganung pakiramdam, papunta doon sa nakahiga ka ng flow, drink ka na lang doon ng juice. Minsan beer. Doon ako sa beer. And to feel that you are being driven na universe doon sa pupunta doon sa para sa'yo. Tapos you're going to get doon sa situation na yon or sa destination mo. Carefree, na parang hindi ka napagod, wala. Gusto ko yung hope mong yan. Now, your possible future is we have the Magician and the Soulmate. A lot of you guys, ito na, isa sa mga possible futures nyo, talagang literal na magkakaroon kayo ng solo moments. This solo moment is not about parang yung sa soul searching. No. This physical at literal na solo moments na to. Actually, solo moment. And pangmatagalan itong mga solo moment na nakikita ko. Andoon na parang ka magre-reset. Alam mo yung tipong kapag lumalis ka ng bahay tapos lumipat ka, especially sa mga naglayas, andoon na parang magsa-start ka na ulit na bibili ka ng unang mga kailangan mo, bili ka ng kama, ng kumot, punda, pinggan, yung magsisimula ka to build. Yun yung gagawin ng marami sa inyo Yun yung target ng karami sa inyo na mag-solo and to leave behind your south node. So, kailan ba ito mangyayari? Well, para malaman natin yan, we're going to check in the extended readings. Para magkaroon kayo ng access doon, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. If you're new, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung kailangan nyo magpa-schedule ng private reading or spellworks, message na po kayo sa ating Facebook page. The link is in the description below. Our admins will assist you. For donations, you can use the thanks button, yung heart sa baba. So maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo soon enough. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. You have a great day and I'll see you in our extended readings. Bye!